Yun, magandang umaga, magandang araw sa inyo mga katropa. Dito na naman ang inyong boses ng mga tindero sa araw na to. Siyempre mga katropa, tayo ngayon ay may mga bagong issue. At isa sa pinakamainit na balita sa araw to mga katropa ay itong pagkakahuli kay ex-Banban Mayor Alice Goo doon sa Indonesia. Yan ang breaking ngayon mga katropa. Siyempre yan ang kukomenta natin sa araw na to. Malayo mo. Nagtago siya rin sa Indonesia mula pa nung nakaraan yatang buwan ayon sa mga balita. At nahuli na una yung kanya kapatid na si Sheila Goo na hindi niya pala tunay na kapatid. Tapos nahuli din yung si Cassandra Leong. Nung nakaraan, siguro mga 1 week ago lang yung mga katropa. Ngayon naman, si Mayor mismo, Alice Goo, ang nahuli ng mga Indonesian police o government sa bansang Indonesia. At pinapangako nga na itong si Mayor Alice Goo ay dadalhin sa bansa hindi bukas o sa isang araw. Yan ang kapatunay mga katropa na ang long arms of the law can hunt you anywhere. Yan mga katropa. Yan yung sinasabi na natin, mga nakaraang vlog natin na pag may warrant ka na dapat kinakaharap sa gobyerno o kung kanino mang tao ay kailangan harapan mo ito mga katropa dahil ito ay responsibilidad mo bilang mamamayan. Diba mga katropa? Yung iba, nagtatago sila. Ang mukha nga nito ni ex-mayor Alice Goo, nagtago siya at yung isa pang nagtatago na hindi pa nahulihan niya ngayon. Diba? Pero ito ang patunay na yung warrant of arrest na yung issue ng gobyerno o ng Senado o ng Korte ng Pilipinas ay magiging malaking bagay para mahuli itong mga kriminal o nagtatagong sa batas ng mga ito. Yan, di ba? Long arms of the law hunts you anywhere in the world. Kasi maliit na ngayon yung mundo mga katropa eh. Hindi ka mukha dati, magtago ka lang sa kabilang barangay, hindi ka naman huli. Pero dahil nga dito sa social media, identify yung face mo, identify yung pagkatao mo, kahit saan ka pang sulok ng mundo, sure na sure mahuhuli ka. Diba? Hindi man agad, pero mahuhuli ka. Hindi ka makakatago sa batas. Lalong-lalo na dahil sa mga bagong teknolohiya, talagang mahuhuli ka. Kaya mga katropa, isang magandang balita to dahil dapat lamang na mapabalik na sa bansa itong si ex-mayor Alice Goo para panagutan niya ang mga kasalanan niya at ituro niya rin ang mga tunay na puno ng mga ginawa niya. Diba? Dahil kung nagamit man siya rito mga katropa, tiyak na may mga puno o iba pang tao nakasangkot dito, di ba? Kasi hindi naman kakayanin ni Mayor Alice Goo lahat yun. Siyempre, it is a work of a group, di ba? Group yan, hindi pwedeng siya lang yan. Unfortunately, siya lang ngayon yung nasa center of attention kasi siya yung tumakbong mayor na hindi naman pa dapat maging mayor dahil alam naman natin lahat na siya isang Chinese, di ba? Kaya nga natanggal siya sa pagkakaging alkalde niya sa Bamban Tarlac, di ba? Natanggal na siya. Kaya ex-mayor na siya. Ngayon naman, ex-convict. Hindi pa kasi tandaan nyo, hanggang ang tao ay may kaso, they are hindi siya pinapalagay na may kasalanan. Not guilty pa rin yan as long as hindi pa nahatulan ng korte. Kaya mga katropa, ngayon itong ating papanoorin, ito yung press conference na isinagawa ng NBI tungkol dito sa pagkakahuli kay Alice Goo, kay ex-mayor Alice Goo. Yan mga katropa, hanggang natin ang kanyang identity. Meron nang lumabas, nakita na yung na-share ang Indonesian police na talagang maiksi na ang buhok niya, nagpaputol ng buhok to conceal. Kaya pala medyo nahirapan tayo silang hanapin si Mayor Alice Goo kasi nagpagupit siya ng buhok, may klina pero maganda pa rin siya mga katropa. Pero huli pa rin siya. Ayan. Nagpaikli siya ng buhok para medyo kahit paano mailigaw niya yung mga tao o yung gobyerno o yung mga kapulisan na hindi siya agad matagpuan. Malamang nagpagupit na dito to kaya nung sumakay sa bangka sa kung ano-ano mang sasakyan makarating sa Malaysia, diretso Singapore, tapos tumuli na Indonesia. Yan. Pero mukhang stress siya mga katropa. Papakinggan natin pa. Identity. It goes coordination with Indonesian Sa Indonesia siya nahuli. Hindi na siya nakalabas doon. Bibigay naman sa atin agad. Pwedeng bukas, makalawa, balik na namin dito si Alice. Ninyo ko si Wesley, hindi kasama si Wesley na nahuli. Wala. Yan mga katropa, sabi nga din nila,
hindi pa kasama si Wesley sa nahuli. Yung kapatid ni, ano yun, ni Alice Goo, si Wesley Goo, yan, hindi pa kasama. Pero, ngayon, kumpirmado na nahuli na si ex-mayor Alice Goo sa Indonesia. At one of these days, ibabalik siya o i-deport siya sa bansang Pilipinas para kaharapin niya yung mga kasong kinakaharap niya. Ayon nga sa balita, dun nga sa NBI, ang kasalukuyan ngayong warrant of arrest na meron nakalabas laban kay Mayor Alice Goo ay ang warrant of arrest lamang ng Senado. Senado pa lang. Dahil karamihan ng mga kasong sinasampa sa kanya ng NBI ay hindi pa natatapos sa korte, wala pa lumalabas na warrant of arrest. Kumbaga, on process pa po mga tropa, on process. Kaya ang naging mabisang ngayong warrant of arrest kung bakit nahuli sa Indonesia si ex-mayor Alice Goo yung Senate warrant of arrest. Ganun pala kalakas yun mga katropa. Ano lang yun Senate inquiry in aid of legislation. Pero pag ikaw naman ay hindi umaten o nagsinungaling ka sa Senado o sa Kongreso, pag nagsinungaling ka, pwede ka nilang i-contempt at ipakulong sa Senado. Pero kung hindi ka naman umaten ka, tapos pinababalik ka, hindi ka na umaten, tinawagan ka ulit, hindi ka ni-request nila, hindi ka umating, magsiserve sila ng warrant of arrest ng para mahuli ka. Ganun pala kalakas, mga katropa, yung kapangyarihan ng Senado sa Kongreso pagdating sa batas, di ba? Ayos naman yun mga katropa kasi umarap na siya minsan, tapos nung naramdaman niya na medyo mahihirapan siyang ipaliwanag yung mga bagay na ginawa niya, yung mga nakarang panahon, syempre, tawag nga dito mga katropa, pag ikaw ay may nasasampa ng kaso o napagbibintangan ng isang kasalanan, kung ikaw ay walang kasalanan, napakalakas ng loob mong umatin dahil wala kang kasalanan mga katropa. Pero pag ikaw ay, excuse me, kung ikaw ay nagtago matapos na imbestigahan ka at pinili mo mapunta sa ibang bansa o sa amang lugar na kaya mo puntahan, yun na ay pagpapakita ng guilty. Guilty ka. Though hindi pa natin sinasabi mga katropa na may kasalanan si Mayor Alice Goo as long as hindi pa to hinahatulan ng korte. Pero sa atin, sa mga simpleng tao na kamukha natin, na boses ng mga tindero, simpleng mamamayan ng Pilipinas, naniniwala tayo na yung pag-plea ay sign of guilt. Fleeing to other places is a sign of plea. Pag hindi mo hinaharap yung kaso na sinampa sa'yo o warrant of arrest na sinampa sa'yo at ikay nagtago, para ka na rin para ka na rin nagsabi na may kasalanan ka. Hindi naman pwede ikatwiran mga katropa yung, kaya hindi ako, nagtago ako kasi meron ako anxiety, depression, na magulong isip ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Natatakot ako sa mga kasama ko. Hindi pwedeng katwiran yan mga katropa. Dahil ang warrant of arrest ay inisyo para sa'yo yan. Individual yan mga katropa. Inisyo sa'yo yung warrant of arrest ng korte o ng Senado o Kongreso, dapat harapan mo siya. Di ba mga katropa? Yan ngayon ang mangyayari. Ngayon dahil nga sa pagkahuli ni Mayor Alice Goo, siya ngayon ay nahuli na sa Indonesia at sa isa o dalawang araw ay nandito na siya sa ating bansa. At haharap na siya ulit sa Senado. Ang hirap nun, tropa. Ang mangyayari nito mga katropa parang kasi nung naalala nyo, nung una na umatin si Mayor Alice Goo sa Senado, lagi niya sinasabi na hindi niya alam, nakalimutan niya na, hindi niya na maalala. Ang kinakatakot ko mga katropa, baka pag tinanong siya ng mga senador, bakit ka tumakas? Ang isasagot niya mga katropa, hindi ko maalala kung bakit ako tumakas. Yan ang mangyayari niya mga katropa. Yun yan, tatanungin siya ng mga senador, di ba? Ex-Mayor Alice Goo, bakit ka nagpunta ng Indonesia at nagtago doon? Sasabihin ni Mayor Alice Goo, ex-Mayor Alice Goo, pasensya na yung honor. Nakalimutan ko, hindi ko maalala kung bakit ako nagtakas. Yan ang mangyayari. Kaya lang, naisip ko mga katropa. Meron kayang mga ibang kinakabahan ngayon sa mga oras na to? Meron kayang mga tao na nahihirapan ang kalagayan sa mga oras na to sa pagkahuli ni ex-Mayor Alice Goo? Sino kaya sila? Kaya mga katropa, hindi natin alam. Malalaman natin yan pagbalik ni ex-Mayor Alice Goo. Pagbalik niya, kung sakaling magkaroon siya ng sound mind, magkaroon siya ng lakas ng loob,
Siyempre, mahirap naman, ex-mayor Alice Goo, na lahat ng paratang ay kaso'y haharapin mo mag-isa. Samantalang naniniwala naman kami na hindi lang ikaw ang gumawa nito. Isa ka siguro sa bahagi ng puzzle, pero hindi ikaw yung kabuuan ng puzzle. Kaya sa araw to mga mayor, ex-mayor Alice Goo, nananawagan ako sa iyo. Kung ano man o sino man mga kasama mo, turo mo rin. O, di ba? Kasi siyempre, hindi naman pagiging taksil yun. Mahirap naman magdusa sa kasalanan hindi lang ikaw ang gumawa. Di ba? Yan mga katropa. Kaya sana, sa mga darating na araw mga katropa, marinig natin kung ano yung magiging katuwiran ni ex-mayor Alice Goo kung bakit siya nagtago. Ang kinakatakot ko pa ulit mga katropa, kasi di ba usually pag isang tao kinakasuhan at nararamdaman siya guilty sa kanyang ginawang kasalanan, usually nagkakasait sila mga katropa. Ang iniisip ko nito mga katropa, baka pagdating niya dito may sakit na to at hindi na pwedeng umatin, tapos maglalabas ng certificate mula sa doktor na hindi po pwedeng umatin. Sasabihin ng abogado mga katropa, hindi pwedeng umatin ang aking kliyente dahil siya nagsasuffer ng anxiety, depression, mental health. Yung kasi yung pinakamagandang lusot mga kabiyahe. Kasi kung maalala nyo, mga nakaraang linggo, sinabi may isang nabalitaan tayo na sinabi na dahil dun sa nangyayaring Senate hearing, di ba, na-i-stress si dating ex-mayor Alice Goo. Na-i-stress siya, tumataas yung kanyang anxiety. Ang kinakatakot ko mga katropa, baka dahil sa puntong to, di ba, nung unang investigation, stress na siya. Tapos nagtago pa siya ng ilang buwan. Isang buwan yun mga isang buwan yun. Nagtago pa siya. Tapos, siyempre, hindi makakain. Hindi makatulog. Nahuli yung dalawang kasama niya, si Sheila Goo, saka si Catherine Leong. Diba? Catherine ba yun? Hindi. Yun, basta yun. Yung si Leong, nahuli din yung isang, Cassandra Leong, nahuli din, di mga katopa. Nahuli yung kapatid niya, si Sheila Goo, na hindi naman niya talaga kapatid, na nagsabi si Sheila Goo mismo. Nahuli si Cassandra Leong na talagang lumalabas na isa sa mga puno at pangunahing personalidad sa Lucky South 99 at sa yung Whirlwind na nire-represent lang daw ng isang abogado. Ang nire-represent niya lang mga katropa ng abogado ay yung Whirlwind. Pero inamin ng kliyente niya na si Cassandra Ong na yung Whirlwind at yung Lucky South 99 ay iisa. Oh my God, di ba? Ngayon, mabubuo na yung puzzle mga katropa, di ba? Mabubuo na. Yun, di ba? Siyempre, ang nangyari, na-stress ka nung mga hearing, tapos nagtago ka, sumakay ka ng bangka, 2 bangka, tapos sumakay ka ng eroplano, hindi din alam ng kapatid niya kung saan papunta, tapos nakarating ka sa Indonesia, sa Malaysia, tapos nakarating ka sa Singapore, nagpunta ka sa Indonesia, diba? Ang nangyari ngayon, pagdating sa Indonesia, nahuli yung 2 kasama mo. Isipin mo kung kasama mo yon, nung oras na yon, ikaw lang hindi nahuli. Yung stress na mararamdaman mo doon, nervyos, kaba, lahat yun, halo-halo na yung mga katropa. Higit sa lahat, babae si Alice Goo, diba? Yun lang kinakatakot ko. Baka maturuan ng mga abogado na hindi po pwedeng humarap ang aking kliyente dahil may nilabas na medical certificate ang kanyang doktor na hindi siya pwedeng umattend dahil baka kung ano mangyari sa kanya at tumataas ang kanyang blood pressure. Yan ang mangyayari. Sana mga katropa, hindi mangyari yan. Sana umarap siya o maiharap siya ng tuluyan sa Senado pagdating niya dito. Di ba? Huwag naman yung gagamitin na naman ng mga malupitang abogado niya na sasabihin na susuko. Sasabihin nila na nandyan lang, hindi pa umaalis. Yung pala, nakaalis na, nakalipad na. Tapos, pagdating ng nahuli na ngayon, sasabihin naman nila, hindi pwedeng umatin yung aking kliyente. Dahil ayon sa kanyang medical doctor, naglabas ng medical certificate na hindi siya pwedeng umatin dahil masyadong mataas ang kanyang anxiety, depression. Yari, di ba mga katropa? Tapos, dahil doon, tumataas ang kanyang blood pressure. Maaring anytime, pwede siya matumba habang iniimbestigahan siya o tinatanong siya sa Senado. Yan ang sagot. Nako, ginawa niya yung isa, di ba? Yung abogado, biglang nagkasakit nung narinig niya siguro sa balita nung during the Senate hearing, o Congress yata yun, mga katropa, yung abogadong yun. Nung nag-hearing, hindi pa nahuhuli si Cassandra Leong saka yung Sheila Goo. Nung naglabas ng breaking news, biglang nagkaroon ng sakit. Hindi daw siya dapat pinapati ng doktor niya
sa hearing na yon dahil daw kasi tumataas daw yung presyon niya at may pumipitik-pitik sa kanyang batok. Baka daw anytime pwede siyang matumba. Baka gamitin din yun. My God. Yari tayo mga katropa. Dahil parang ibang tao naman dyan naglalagay ng neck brace. Iba naman yan, naka-wheelchair. Di ba? Para lang di maka-attend. Sana naman hindi. Sana naman, kung sakaling dumating na yung oras ng pagharap ni ex-mayor Alice Goco sa Senado, sa mga darating na araw yan mga katropa, sana naman pag humarap siya, kailangan tiyakin ng mga senador natin na hindi sila pwedeng gumawa ng alibay. Yan kasi yung number 1 na alibay ng mga yung mga ganyang klaseng mga tao. Pagka nasasabat na sila sa kanilang mga ginawa, hindi na nila kaya ipaliwanag ang kanilang mga aksyon, dadating sila sa abogado. Kailangan yung abogado magaling magdepensa. Kahit anong batas yan, isapasok ng abogado yan. Kamukha nangyayari ngayon doon sa KOJC compound. Yung abogado ron, ganun din, di ba? Basta, ipagtanggol lang yung kliyente kahit mali. Pagtanggol. Sana nga, sa mga susunod na panahon, pag ang isang abogado nagsinungaling sa korte, makulong din yun. Dapat makulong din yun, di ba? Kasi, obvious na nga, kitang-kita yung nangyayari, tapos sasabihin nila, hindi, according to law. Loko, baksa natin yan, mga katropa. Kaya sana naman, mga katropa, sa darating na mga araw, kung lumapag na sa airport, si ex-mayor Alice Goco, hindi sana gamitin yung merong medical problem. Hindi sana pwedeng gamitin yung hindi makaka-attend kasi may kasakit. Mataas ang depresyon, mataas ang blood pressure. Di ba? Baka ang masakit lang, baka mataas ang blood pressure, tapos lagyan ng neck brace. Di ba? Pero mga katropa, malamang isa yan sa magiging hadlang at gagamitin ng mga matatalinong abogado ni Alice Goco. Yun yun yung abogadong yun di ba? Alam nyo na yun, kilala nyo na yun. Sayang, abogado parang ewan. Makakasuhan tayo nun mga katropa, pero isipin mo naman, obvious na. Parang abogado ni Kibuloy, obvious na. Oo nga, ewan, hindi ko alam kung bakit ganun. Alam ko, ang sinumpaan ng abogado ipagtanggol niya yung kliyente niya, pero hindi naman kasama din yung ipagtatanggol ko ang kliyente ko hanggang sa kasinungalingan. Hindi naman yun, di ba? Kasi siyempre, Pilipino ka. Lalo na, mga katropa, si Alice Goco ay Chinese. Lahat ng nangyari sa Pogo ay Chinese. Tapos ikaw ay Pilipinong abogado. Ipagtatanggol mo si Alice Goco na Chinese. Di ba? Pero hindi ako nag-am sa Chinese. Ang Chinese naman may mga mabuti. Pero ang akin lang naman, yung mga Chinese na masama, kastiguhin natin yan. Yung mga Chinese na mabuti, mahalin natin yan. Wala naman yan, pare-pares naman tayong tao mga katropa. Wala namang masama dyan. Nagkataon lang na tayo Chinese o kaya tayo Pilipino. Pero pagka Chinese, Arabo, kung ano man yan, ano mang lahi yan, pag nagkasala sa batas, dapat parusahan. Diba? Ganun lang. Masakit yung Pilipino na abogado na may tawag yan ng panahon na hapon mga katropa yung makapili makapili mga katropa. Kahit mali na, itatama pa. Di ang tawag doon makapili kasi pipili siya ng batas na aayon sa ikapapanalo niya. Pipili na siya ng batas. Pero yung pagbalibaligtad ng batas, hindi lang naman siya ang abogado, hindi lang naman sila. Marami pang abogado nagsasalita na mali sinasabi nila. Yan. Kaya lang, kinakatakot natin mga katropa, baka gamitin yan. Pagdating ng Senate inquiry in aid of legislation, na ang haharap ay si ex-mayor Alice Goco sa Senado, sasabihin ng abogado, hindi ho siya makaka-attend dahil may medical problem. Meron po kami dito medical certificate mula sa kanyang doktor na hindi po siya makaka-attend dahil baka maging sanhi ito ng kanyang kamatayan. Pero nakabiyahe siya ng dagat, maliit na bangka, sabi ni Sheila Goco. Tapos, malaking bangka, sabi ni Sheila Goco. Tapos, eroplano, sabi ni Sheila Goco. Lahat yun nagsabi, kapatid niya daw. Di ba? Tapos, haharap ka lang sa Senado, sobra ka ba mo? Kasi nga, bakit? Sayang, Totoo nga yata yun na hindi mo makikita sa mukha ang kabutihan ng isang tao. Ayan, di ba? Pangyayari ito. Sandali lang kasi ito mga tropa Seconds lang ito Ayan napakita mga tropa, yan na siya Ayan may klibok, tapos nakaputi siya na mga katropa. Na damit. Ayan nakapantulog. Kawawa. Ayan. Na-arresto na siya mga katropa. Ayan.
Kaya antayin natin yan mga katropa, antayin natin yan kung kailan darating si ex-mayor Alice Goo. At tingnan natin kung kaya siyang paharapin ng Senado. At alam ko naman kaya siyang paharapin doon mga katropa. Ang problema lang mga katropa, baka humarang na naman yung mga yung mga abogado na lahat gagawin. Magtanggol lamang ang kanilang mga kliyente sa ngalan ng tut. Sa ngalan ng tut, di ba? Ayan. Ako na nag-ano tut, di ba? Sa ngalan ng tut, di ba? Di ba? Yun eh, di ba? Oh. Yan, abangan natin yan mga katropa. Abangan natin yan. Abangan natin yan, mga pangyayaring yan. Tignan natin. At sana, sa susunod na ating vlog, iba-vlog natin pag nahuli na siya. Exciting yan. Gusto ko talaga makita si Alice Goo kung hindi na siya magsasalamin. Kasi yung video niya ngayon, hindi siya nakasalamin eh. Oo, nalalabuan na siguro yung mata niya. Kasi yung nakasalamin siya, malinaw yung tingin niya. Tapos nung ngayon, na siya, wala siyang salamin. Baka sabihin niya, Your Honor, sorry, hindi ko po makita at marinig ang sinasabi niyo kasi wala akong salamin. Ayun, ganyan lang yan. Baka gamitin naman yung depression. Anxiety, depression, sobrang stress. Tapos may tatawag na mental illness, patayin na. Pag mental illness, hindi na po yun makukulong po yun sa sa Mandaluyong. Di ba? Siyempre ginagamit nila yan para kahit paano delaying tactics o kaya huwag talagang humarap. Ganun lang naman yan eh. Malalaman natin yan mga katropa pag dumating na si Mayor Alice. At titingnan natin kung ano yung gagawin ni Senado pagdating ng araw na yon. Alright, congratulations nga pala sa mga Indonesian police na nakahuli. Siyempre pagkikito na ng NBI, yan, saka PAOK TF, nahuli siya. Oh my God. Tapos mayroon pang isahan, hinahanap ngayon, nahihirapan sila, di ba? Pero yun ang sinasabi ko nga yung mahabang kamay ng batas ay aabot kahit saan. Hindi ka makakatakas, mahuhuli ka dit mahuhuli ka. Yan. Walang makakatakas sa batas. Sample yan, di ba? Kaya yung isa pang hinahabol-habol ay mahuhuli din yan. Pero hindi natin sinasabi may kasalanan sila. Ang sinasabi lang naman natin mga katropa, ipaliwanag nila sa atin o sa gobyerno kung totoo ba o hindi na ginawa nila yon. Yun lang naman yun, di ba? Sabi nga sa layman's term yan mga katropa, hindi naman tayo abogado, layman's term. Pagka tumalis ka at tumakas ka, ito yung pagpapahayag ng pagiging guilty mo. Fleeing is a sign of guilt, di ba? Pag nag-flee ka, umalis ka, is a sign of guilt. Pag nagtago ka, is a sign of guilt. Yun ang number one doon, mga katropa. Ano yun? Layman's term yun, mga katropa. Hindi yun sa law, hindi sa abogado. Kasi tayo naman ay hindi tayo abogado dahil tayo ay isa lamang tindero. Magkatunog lang sa dulo yun. Abogado, tindero. Ayan, mga katropa. Okay, sa susunod na naman tayo ulit. Maraming salamat. Kung may comment kayo sa aking mga pinagsasabi dito, mag-comment lang kayo dyan. Kung meron kayo hindi nagustuhan sa aking mga sinabi, mag-comment din kayo. Mag-like, share kayo. I-share nyo rin para dumami ang aking mga views. Dahil kailangan ko ng benta. Benta mga katropa. Ito, masot ko ngayon. Petrol. Yan. Spark plug. Kulay blue naman. Ayan, mga katropa, di ba? Tandaan nyo, subscribe, like, and share sa Sandirius TV. Alright? Ngayon, kung meron kayong mga comment o katanungan, pwede kayong mag-comment dyan sa aking comment box. Yan. Share nyo rin. Tapos, ano ba yun? Pwede pa kayong mag-share. Tapos pwede rin kayong magpadala ng ngiti. Ayan mga katropa. Maraming salamat sa inyo. Hanggang sa susunod na vlog. Alright? Bye-bye.